Ito ang UNTV News Worldwide. Oy, oy, oy! It's a beautiful day! Hello, Abby, at hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Time check, ang oras po natin. 35 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sabah Alcair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohayo gozaimasu. Good morning, kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, October 2, 2023. Mula sa Texas, USA, ako si Abby Valdez. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Maghatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. U.S. House at Senate na iwasan ang government shutdown. Mga leader ng European Union bibisita sa Canada. UN naghahanda na sa pagdating ng Armenian refugees mula sa Nagorno-Karabakh. Record-setting na ulan sa New York City, USA nagdulot ng flash flooding. India nakaranas ng pinakamababang rainfall sa loob ng 5 taon. Bullet train na whoosh na inulunsad ng Indonesia, first in Southeast Asia. Una sa ating mga umatikabong balita. Nagkasundo ang House Republicans at Democrats nitong Sabado sa isang surprise deal para maiwasan ang government shutdown. Pinirmahan din ni President Joe Biden ang temporary funding bill ilang oras bago ang October 1 deadline. Mula sa Maine, USA, may umatikabong balita, si Lea Salar, live. Hello, Lea. Magandang araw sa iyo. Ano ang naging resulta ng botohan sa House at Senate ukol sa naturang bill? Good morning, Bert. 335 to 91 ang naging resulta ng botohan sa continuing resolution of 45-day funding bill ng mababang kapulungan. Tumungo naman ang panukalang batas sa Senado kung saan 89 to 9 ang naging botohan kaya naipasa kay President Biden ang bill upang mapirmahan. Dahil sa 45-day funding bill, makakapanatiling bukas ang pamahalaan hanggang November 17. Mabibigyan din ang Kongreso at Senado ng karagdagang panahon upang mapag-usapan ng buo ang tungkol sa funding legislation. Upang magkaroon ng kasunduan, kinailangang alisin ang karagdagang tulong sa Ukraine, ngunit nakasama naman ang $16 billion na federal disaster assistance na request ni President Biden. We will put a clean funding stopgap on the floor to keep government open for 45 days for the House and Senate to get their work done. We will also, knowing what had transpired through the summer, the disasters in Florida, the horrendous fire in Hawaii, and also the disasters in California and Vermont, we will put the supplemental portion that the President asked for in disaster there too, keeping the government open while we continue to do our work to end the wasteful spending, end the wokeism, and most importantly, secure our border. Matapos ang ilang magulong araw sa mababang kapulungan, ipinasa ni Speaker Kevin McCarthy ang bill kahit na may mga bantang papatalsikin siya sa kanyang pwesto ng ibang Republican. Para naman kay House Speaker Kevin McCarthy, kailangang alisin ang partisanship ng Republicans at Democrats para sa kapakanan ng publiko. Kung hindi sana ito naipasa, mawawalan ang mga federal workers ng trabaho, hindi masasahuran ang mahigit sa 2 milyong active duty at reserve military troops, at titigil ang ilang programa at serbisyo ng gobyerno. Balik sa inyo, Bert. Yes, Lea. Ano naman ang reaksyon ni President Biden sa pagtanggal ng suporta sa Ukraine? Bert, sinabi niya na inaasahan pa rin niyang ipagpapatuloy ni Speaker McCarthy ang kanyang commitment sa mga tao ng Ukraine na matulungan sila ng Amerika lalo na sa critical moments na ito. Bert?
Alright, salamat Lea Salar mula sa Maine, USA na may 16,400 federal workers noong taong 2022. Inaasahang bibisita sa Canada ngayong taon ang mga leader ng European Union. Ito ay upang pag-usapan ang posibilidad ng funding para sa scientific research at iba pang mga kolaborasyon. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Sheila Reyes live. Sheila, may petsa na ba kung kailan dadating sa Canada ang mga head ng European Union at ano-ano ang mga programang na pag-uusapan dito? Magandang araw, Abby. Sa ngayon ay wala pang eksaktong petsa kung kailan pupunta ang heads ng European Union sa Canada ngayong taon. Subalit ayon sa isang kasunduan na nilagdaan noong 2017, ang Brussels at Ottawa ay nagkakaroon ng summit tuwing 2 taon, kasabay ang isang major trade deal. Ayon kay EU Ambassador to Canada na si Melita Gabrick, ang summit ay inaasahang gaganapin ngayong taon. Inaasahan din na idedetalye ang agreement na nilagdaan ni European Commission President Ursula von der Leyen at ni Prime Minister Justin Trudeau noong Marso. Nakapaloob sa agreement na ito ang pagbawas o ang pagnanais ng bawat panig na paigtingin ang kolaborasyon para sa circular economy, gaya ng recycling ng battery components at green vehicles. Layo nito makaabot sa net zero economy. Ayon naman kay European Commissioner for Budget and Administration, Johan Hahn, ang summit ay magpapalaon ng pag-uusap ukol sa posibilidad na makasama ang Canada sa $100 billion scientific research program na tinatawag na Horizon Europe. Inaasahan na bibisita si von der Leyen at ang European Council President na si Charles Michel sa summit. Back to you, Abby. Salamat, Sheila, mula sa Canada, kung saan nilagdaan ang The Canadian Net Zero Emissions Accountability Act noong June 29, 2021 na isinasa batas ang commitment ng Canada na magkaroon ng net zero emissions pagdating ng 2050. Patuloy ang pagdagsa ng mga refugees sa Armenia na tinatayang aabot sa 120,000 ang bilang. 1/3 sa bilang ng mga ito ay mga bata kung saan pagod at mahina ang kalagayan at ang ilan ay umiiyak dahil sa trauma na sinapit sa kaguluhan. Patuloy ang paghahanda ang United Nations, kakibat ang International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies sa pagbibigay ng tulong at suporta lalo na sa mental health ng mga refugees. Ayon kay UNICEF Regional Director Regina de Domenesis, nakatuon sa ngayon ang kanilang ahensya sa mga pamilya ng biktima na nahiwalay sa kanilang mahal sa buhay. Magpapadala rin ng humanitarian mission ang UN sa Nagorno-Karabakh ngayong linggo upang alamin at tulungan ang mga naiwan at mga nais na lumikas. Ito na kauna-unahang humanitarian mission ng UN sa loob ng halos 30 taon sa Nagorno-Karabakh. Samantala, umapila na ang pamahalaan ng Armenia sa European Union ng karagdagang tulong sa pagdagsa ng mga refugees. Nagdulot ng flash flooding ang malakas na ulan na bumuhos sa New York City noong Biyernes. Kaya naman suspendido rin ang subway at train services dito. Ito ang umatikabong balita ni Kat Carriedo. Record-setting na ulan ang bumuhos sa New York City at paligid na rehiyon noong Biyernes. Nagresulta ito sa flash flooding ng mga kalsada, basement, paaralan at nagsara ng buong linya ng subway. Tinatayang nasa 1 buwang halaga ng ulan naman ang bumagsak sa Brooklyn. Dahil dito, nagdeklara ng state of emergency si New York Governor Kathy Hochul para sa New York City, Long Island at Hudson Valley noong din Biyernes ng umaga, habang nagpaalala na manatili
manatili ang mga residente sa tahanan, lalo na ang mga nakatira sa basements. Ayon sa New York City Fire Department, nagsagawa ang mga bumbero ng rescue sa 6 na basements sa New York City dahil sa agos ng tubig baha. Marami ring first responders ang nag-rescue sa mga na-stranded sa kanilang sasakyan. Nasuspinde ang serbisyo sa 10 linya ng tren sa Brooklyn at lahat ng 3 linya ng tren sa Metro North dahil bumuhos ang tubig baha sa mga subway at riles, kaya kailangang magpakalat ng karagdagang bus upang makatulong sa mga commuters. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas ang India ng pinakamababang monsoon rainfall sa taong ito, dulot ng El Nino weather pattern na naganap noong Agosto. Pinangangambahan din ang pagbaba ng produksyon ng bigas sa bansa na siyang isa sa pinakamalaking exporter nito. Ito ang umatikabong balita ni Raven Campos. Mahalaga ang ulan sa agrikultura sa India. Ito ay dahil ang 70% ng ulan ay kailangan hindi lamang sa mga pananim, kundi maging sa muling pagpuno ng mga reservoir o mga imbakan ng tubig at aquifers. Mas kailangan din ang monsoon rain sa agrikultura dahil halos sa kalahati ng pananim dito ay kulang sa irigasyon. Ang malaking kakulangan ng pag-ulan ay mangangahulugang pagbaba ng produksyon na magbubunga ng overall food inflation, maging ang pagtaas ng presyo ng mga staple food gaya ng asukal, bean, chickpeas at lentils, bigas at mga gulay. Bukod dito, maaaring bawasan ng India ang pag-e-export ng commodities dahil sa pagbaba ng supply at pagtaas ng halaga ng bigas, wheat at asukal sa buong mundo. Ito ay malaking kabawasan sa mga bansang nakadepende at umaangkat sa bansang India na pangalawa sa pinakamalaking producer ng mga ito. Ayon sa State-run Weather Department, dahil sa pinakamatinding tagtuyot na di pa nangyayari mahigit sa 1 siglo ng nakakaraan, maaaring makaapekto ito sa produksyon ng agrikultura. Ang El Nino ay nagaganap sa pag-init ng tubig sa Pasipiko at kalimitang may kasamang tagtuyot sa Indian subcontinent. Ayon sa India Meteorological Department, mula sa buwan ng Hunyo hanggang Setyembre, umabot lamang sa 94% sa long period average ang rainfall na pinakamababa kumpara sa taong 2018. Inaasahan namang maging normal ang pag-ulan mula Oktubre hanggang Disyembre at maging ang temperatura ay mananatiling above normal sa bansa sa buwan ng Oktubre. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binabala na ng Australian government ang muling panganib ng bushfires. Normal temperatures inaasahang tataas ng 12 degrees Celsius sa ilang lugar. Ito ang umatikabong balita ni Ann Gonzalez. Tumaas na naman ang temperatura sa ilang bahagi ng Australia, partikular sa estado ng New South Wales o NSW. Kaya naman nagbabala muli ang mga otoridad sa pananalasa muli ng bushfire sa bansa. Ayon sa weather forecaster ng Australia, tataas ng 12 degrees Celsius above average sa ilang lugar gaya ng Sydney na inaasahang aabot ang temperatura ng 36 degrees Celsius. Mainit, tuyo at mahangin. Ito ang mga kombinasyon ng kondisyon na mapanganib ayon kay State Emergency Minister Jihad Dib. Nagpatupad naman ng total fire ban sa estado ng NSW upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng bushfires. Nagkaroon din ng emergency evacuation sa Gippsland region sa silangan ng Melbourne dahil sa isang out of control na bushfire. Umaasa naman ang ilang residente sa Australia na wag nang maulit ang Black Summer noong 2019 to 2020 kung saan natupok ang isang kasing laki ng turkey na lugar sa bansa na ikinasawi ng 33 na tao. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na muli ngayong October 5 sa Japan ang pagpapakawala ng wastewater mula sa Fukushima Nuclear Power Plant papunta sa Dagat Pasipiko. Nimula ng Japan ang paglalabas ng tubig mula sa nuclear power plant noong August 24. Sa unang phase,
nakapag-release ng 7,800 tons ng tubig out of 1.34 million tons na katumbas ng mahigit 500 Olympic swimming pools. Samantala hanggang ngayon, pinapatupad pa rin ng China ang seafood ban sa mga produktong pandagat na galing sa Japan. Ito ay bagamat bukas ang Japan sa pagsasabi ng proseso ng paglilinis nila ng tubig bago ito pakawalan. Plano rin ng Russia na sumunod sa pagpapatupad ng seafood ban. Pagpapatuloy na ng China ang visa-free policies upang mapalakas ang inbound travel sa bansa. Plano rin na magdagdag pa ng maraming eligible na bansa sa visa exemptions list nito. Bukod dito, dadagdagan o ipagpapatuloy ang international flights na nakansela dahil sa nadaang COVID-19 pandemic. Nananawagan din ang pamahalaan na enhanced tax rebate service gaya ng pagkakaroon ng mas maraming tax rebate shops. Dagdag pa rito, plano rin ng China na bukod sa visa-free o visa assurances or on arrival, isusulong din ng bansa ang mas mabilis na immigration clearances para sa mga cruise at self-driving tourists. Nakatakdang ilunsad ng Indonesia ang kauna-unahang high-speed train sa Southeast Asia. Bunga ito ng multi-billion-dollar project ng pamahalaan ng Indonesia sa ilalim ng pakikipag-ugnayan nito sa China. Ito ang umatikabong balita ni RK Llorca. Ngayong araw, October 2, nakatakdang ilunsad ng Indonesia ang kauna-unahang high-speed train sa Southeast Asia. Parte ito ng China at Indonesia's partnership sa ilalim ng China's Belt and Road Infrastructure Initiative Project. Ang Chinese-made bullet train na ito ay tatawaging Whoosh na kayang makapagsakay ng mahigit na 600 na katao kada biyahe at may maximum speed na 350 kilometers per hour. Mas mapapaikli nito sa 45 minutes ang biyahe mula Jakarta hanggang Javan City, Bandung, timog silangang bahagi ng Kapitolyo ng bansa. Ikinagalak naman ni President Joko Widodo ang pagtatapos ng proyekto na makapagbibigay ginhawa sa most populous island ng Java. Anya, umaasa ang presidente na balang araw ay ma-welcome nito si Chinese President Xi Jinping sa bagong train project na ito bilang personal na pasasalamat. RK Llorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng Filipino Cultural Showcase sa isang universidad sa New Zealand na inorganize ng Filipino students. Samantala, magsasagawa ng in-person training program sa Toronto, Canada para sa mga nais na magkaroon ng food handler certificate. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ng ating mga kabayan sa New Zealand na suportahan ng isang Filipino Cultural Showcase. Inorganisa ito ng Filipino Students Association ng Victoria University of Wellington. Gaganapin ito sa October 4, alas 6:30 ng gabi sa Kelbourne Campus. Itatanghal naman sa Philippine Consulate General sa Barcelona, Spain, ang obra ng isang Filipino artist mula October 16 to 30. Itatampok dito ang 12 iba't ibang eskultura ng mga notable personalities at iconic symbols mula sa buhay ng artist na si Elaine Antonio Bordeaux. Inanyayahan naman ang mga kababayan nating work permit holder na dumalo sa isang free food handling certification classes. Gaganapin ito sa October 21, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon sa Unison Hub, 540 Finch Avenue, West Toronto, Canada. Limitado lamang ang slots kung kaya't mag-register na sa pamamagitan ng pag-email sa etan@nych.ca o di kayo tumawag sa 416-636-2600 extension 4228. Maaaring makita ang bagong listahan ng mga newly arrived passports na ready na for release sa Singapore. Maaaring ma-access ang listahan sa bit.ly/PHNSG_passport collection. Mag-book lamang ng inyong passport collection appointment kung ready na for release ang inyong mga passports. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at collection slip.
At yan man ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ito na, Bert, ang di natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre, pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Mabuhay at magandang umaga sa Pilipinas. Ako po ay si Mary Jane Gansan at nakatira po ako sa Edmonton, Alberta, Canada simula noong 2009 hanggang taong 2023. Ngayon dito sa Edmonton ay lumalamig na at kahit malamig, masaya pa rin. Hi and hello pala sa aking family sa Mindanao at ako ay proud Bisaya, especially po sa Gansan family sa Mindanao at sa ibang sulok ng Pilipinas. Maraming salamat po pala sa pagtangkilik at pagsubaybay ng UNTV News and God bless you all po. Bye-bye! Hanggang sa muli! Ayun, na ako, Abi, no? Binabati ko yung lahat ng ating mga taga-subaybay, lalo na yung mga nasa Pilipinas, dyan sa Magalang, Pampanga, si Apong Mading at si Darang Aida. Ganon din ang Alboroto family. At siyempre, dyan sa Kalye, Pogi, si Mr. Adelardo at saka si Miss Supina Kanyada. Ganon din ang ating mga barkada dito sa UAE, sa Alcus, andyan si Sis Jella at ang kanyang anak na si Noah Ishima. At yung ating mga kaibigan sa Abu Dhabi, si Sis Fatima, Brad Hero, Sis Pat, Sis Raquel, Brad Glenn, Brad Clip, Sis Rosa, at kay Nanay Sally, hello po, kay Brad David at kay Sis Madel, kay Sis M, Sis Maggie, Sis Toby, Brad Bong, Sis Angela, Brad Judens, and Brad Wilson. Hello sa aking asawa, mahal na asawa, Sis Tess, at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew. Binabati ko rin yung aking nanay na nandyan sa Pilipinas. Ingatan naman po kayo palagi ng Panginoon at sa aking mga kapatid. Ayun, Abi. Robert, binabati ko rin ang aking mga magulang, si Mommy Nars at si Daddy Boyet, at ang aking mga kapatid, si Kuya Aaron, si Ate Heather, si Rachel, ang aking mga cute na mga pamangkin, si AJ at si Zachary, at binabati ko rin si Sis Odette, Nano Benico, salamat sa Diyos sa pagpapahiram ng iyong bahay, at binabati ko rin ang MCGI Dallas na kanina ay nagsagawa ng blood drive at nakapag-donate ang ating pong mga kapatid dito sa Dallas. Salamat sa Diyos. Bert? Ayun, binabati ko rin si Noel. Kung saan man siya naroon ngayon, baka sana watching siya, si ating kasama na si Noel. Dito, Abi, sa aming lugar, medyo papalapit na tayo sa pagpapalit ng klima, from summer, parang medyo na tayo, papunta na sa winter uli. Dahil papalapit na yung mga ng October, November, December, dito palamig na yan. Kaya naman napapansin ko dito sa aming lugar, marami tayong mga kababayan ang nagkakasakit. Nagkakaroon ng parang sabi nila parang trangkaso, may fever, tapos may little sore throat. Kaya siguro manawagan tayo, ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na siyempre kailangan nating alagaan ang ating mga katawan, enhance our physical at saka yung ating mental well-being, at palakasin natin ating mga katawan. Ako, advice ko, gaya ng sinabi ni Kuya, pagkagising sa umaga, mag-stretching tayo. Exercise. Gawin nating routine ito, Abi. Pagkagising sa umaga, under the sunlight, mag-stretching, mag-exercise. Continuous yun, Tuminom tayo ng sapat na dami ng tubig. Sabi nila, at least 8 glasses of water para maging malakas ang ating mga katawan, huwag tayong magkasakit. Kasi kailangan natin maging malusog kasi itong ating katawan ang ginagamit din natin sa paggawa, sa paghahanap buhay. At tayo, bilang mga magkakapatid, bilang mga lingkod ng Diyos, dapat tayo makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya tayo merong MCGI, Chris. Kamusta naman dyan sa inyo, Abi?
Bert, awat tulo naman ng Diyos ay okay naman kami dito. At ganun din, kung paano dyan sa inyo ay papalit o pagpapalit na ng season dito din ay noong October 23 officially na naging fall season o taglagas dito. At medyo lumalamig-lamig na din at hindi na ganun kainit. At mapapansin na din ang pag-iba ng kulay ng mga puno, nag-iba na, kumbaga yung iba nagsisimula na rin silang maglagas. At tama ka dyan, Bert, kailangan talaga na ingatan natin ang ating mga sarili, palakasin natin ang ating resistensya, palaging mag-hydrate at uminom ng vitamins. At yun talaga ang gamit natin sa ating mga paggawa. At ganun din, dapat din talaga na mag-stretching tayo. Kahit na hindi tayo, kumbaga hindi pa tayo senior citizen, as early as now, kailangan ugaliin talaga natin ang mag-exercise, ang mag-stretching, at palakasin ang ating resistensya. Huwag nating antayin na magkasakit tayo bago natin alagaan ang ating mga sarili. Yes, Bert. At yun, mga kasamba. Sige. Oo, Bert. Sige po, at mga kasangbahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari natin kunin pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. At yan po ang mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, October 2, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Texas, USA, ako si Abby Valdez. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.